Panukala na magpaparusa sa sinumang opisyal o empleyado ng pamahalaan na mamimili. Namimili. Dapat lang. Kung sino ang bibigyan ng ayuda. Dapat kasuhan yan, tanggalin na sa serbisyo ng gobyerno. Maganda yung resolusyon mo. Kung Nakita natin yan, nung ako'y nag-DSWD, maraming ganon. Pag bagyo, lumalapit. Kasi sir, hindi po ako nilista dyan dahil hindi po ako bumoto kay Mayor. Hindi ako supporter ni Chairman. Ganun. Nakakahiya nga. Tapos yung dala-dala ang nagdi-distribute, DSWD ng mga ayuda, mga food pack na pera. Pagkatapos hindi mo ibibigay. Dapat DSWD, dapat ibigay mo kahit kanino yan. Dahil ang DSWD, walang tinitignan ng kulay. Dumadang kay Mayor kasi pwede niya talagang gawin yan. Hindi kasi, siyempre, hindi naman alam ng DSWD. Kailangan talaga kumuha ng listahan. Like Mayor Aljo, bigay mo nga sino mga constituent mo. Ikaw, pipiliin mo. Ito, si Cristal, hindi ito bumoto sa akin, out. Ito, bumoto sa akin, si Marloy, okay. Ito. Aljo Bendijo, okay. Erwin Tulfo, hindi bumoto, out. Ito, ibang partido to. Color red to. Color red. Itong pamilya na ito, itong compound na ito, binoto yung kalaban ko. Ito lang bibigyan ko. Hindi pwede. So, perpetual disqualification na yan. May kulong pa. Kulong. Nasa linya si Assistant Secretary or ASEC Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Magandang umaga, ASEC Dumlao. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Network and Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning, ma'am. Hi, Congressman Erwin. Magandang umaga po and magandang umaga po, Sir Aljo. And of course, magandang umaga sa lahat. Bye-bye po ng siguro, welcome news sa inyo ito. Itong panukalang ipinail po namin kahapon na sa mga government employees, official na mamimili na magbibigay ng ayuda, particular dyan sa mga LGU, na makukulong ng 6 to 12 months at parusang perpetual disqualification. Ito po ba ay welcome development? Makakatulong po ba sa pagbibigay ng ayuda ito ng DSWD, ASEC Dumlao? Well, certainly, Congressman Erwin, we welcome this laudable effort filed nga po or undertaken by the Honorable Congressman. And actually nga po, hihintay natin yung pong paglabas nga po noong bill that you have filed. We will submit our official comments on this proposed legislative measure if need be. And of course, Congressman, we will ensure na DSWD is well represented. We will participate and cooperate in any congressional discussions na ipapatawag po to advance itong measure nga po na itong panukala na isinusulong po ninyo. Alam ko, ma'am, nung pandemic, nung panahon pa ng dating Pangulong Duterte, ay nangyari na naman ito. Yung pinamimigay, di ba, DSWD ang in charge, pero humingi ng tulong DSWD sa barangay. Pinipili muna ng barangay, mga inuna, mga kamag-anak. I'm sure you've heard about that, ASEC Dumlao. So, ito ba'y tuloy-tuloy pa rin? May naririnig pa rin kayong ganito na namimili dahil hindi niya binoto si ganito, si ganon ang binoto niya, kaya hindi siya nakasama sa listahan na ibinigay ng LGU sa DSWD, ASEC Dumlao? Well, Congressman, tama po yung nabanggit nyo, no? May incidents nga po during the implementation of the Social Amelioration Program in 2020 and 2021 na kung saan nga po merong mga barangay officials na kasuhan nga po dahil sa pagpipili ng mga beneficiaries, no, o yung mga tanggap nitong SAP during that time. Sa kasalukuyan, Kong Erwin, of course, tayo na rin naman po ay nakikipag-ugnayan sa mga local government units, sa mga local officials, particularly in the implementation of our various social protection programs and services. Gayon din, no, doon sa mga pagtukoy ng mga benepisyaryo na makakatanggap nga po ng tulong mula po sa ating ahensya. Sa kasalukuyan, naman po tayong natatanggap, no, ng mga grievances. Kung meron man po, these are isolated cases and we are immediately looking into the matters naman po, Kong Erwin. Alright. ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po ang DSWD. Kumusta niyo po kay Secretary Rex? Good morning po. Maraming salamat din po, Kong and Sir Aljo, and magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po.